Sa ngayon po, isang ganap na bagyo na po yung ating monitor na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pa itong international name, tropical depression category, at nasa layong 1,360 kilometers silangan ng northeastern Mindanao as of 3 in the afternoon, at meron taglay na hangin na 45 kilometers per hour. So sa ngayon po, wala pang direktang epekto ang nasabing mahinang bagyo, subalit yung trough o yung outer portion ng tropical depression nagdadala po ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Caraga Region, Davao Region, Northern Mindanao at Soc-Sargen. Habang yung tinatawag naman natin na southwesterly wind flow o yung hangin po, galing dito sa may kanluran, magdadala rin ng mataas sa tsansa ng ulan overnight dito po sa may lalawigan ng Palawan, ganyan sa may Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, including Metro Manila, ganyan din ang malaking bahagi ng Visayas, asahan naman yung bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan simula po ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, at may aasahan din po mga localized na mga pag-ulan at mga thunderstorms na wala pong kinalaman sa tropical depression. Usually nagtatagal lamang po ito ng 1 hanggang 2 oras. Samantala po, base sa unang track or unang official track po ng Pag-asa, inaasahang kikilos generally pahilagang kanluran ang bagyo sa mga susunod po na araw. Base sa latest track po ng Pag-asa, posible itong pumasok pagsapit po ng Thursday ng hapon or gabi. At sa pagpasok po nito, papangalanan natin ito na Domeng or yung magiging pang-4 na bagyo for 2026 at pangalawa naman for the month of May. Possible intensity by that time, tropical storm, at sa pagpasok niya ng PAR, mas lalakas pa ito. Sa Friday, possible a severe tropical storm, at sa darating pa na weekend, maaaring nasa typhoon category na ito. Kung i-consider din po natin yung cone of probability, maliit lamang yung chance pa rin na ito itatama sa ating kalupaan or magla-landfall, pero nandyan yung chance na posibleng dumikit yung sentro ng bagyo dito sa may silangan ng extreme northern Luzon, at mahahagip po itong bahagi ng Batanes, Cagayan at Isabela. Hindi po natin naalis yung chance na magkakaroon dyan ng wind signal number 1 at yung mga pag-ulan na minsan ay malalakas dahil doon sa outer cloud band po ng bagyo pagsapit ng Sabado at Linggo. So lagi po tayo mag-monitor para sa changes regarding po sa track nitong bagyong tatawagin po natin na Domeng.